Mga kapatid sa pananampalataya, bago natin simulan ang khutbah, paalaala po sa inyong lahat, kapag po nagsasalita kayo na nagko-khutbah, wala na kayong sambayang. Invalid ang inyong sala. Sayang ang pagpunta ninyo dito ng Biyernes kung ang inyong sambayang ay useless. Paalala yan. Mga kapatid sa pananampalataya, mayroong isang bagay na gustong-gusto nating gawin. Isang bagay na malaking kasalanan. Marami ang gumagawa sa atin. Lalaki, babae, Muslim na dati at saka Muslim na bago. Gustong-gusto natin gawin ito. Ito ay isang kasalanan na mas grabe pa sa zina. Isang kasalanan na mas grabe pa sa adultery. Isang kasalanan na katulad ng kinakain mo ang nabubulok na bangkay ng kapatid mo. Ano ang tinutukoy natin na kasalanan? Ang paninira sa puri ng kapatid mo sa pananampalataya. Usong-uso ngayon, gustong-gusto natin na sinisiraan ang dangal at dignidad ng ating kapatid sa pananampalataya na kung tawagin ay chismis. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ay napakalaki na kasalanan. Ito ay katulad sa kinakain mo ang bangkay ng kapatid mo. Bangkay ng kapatid mo na nabubulok na inuod. Gustong-gusto natin na pinapaksa natin ang ating kapatid. Pinapaksa natin si Pulan. Nang hindi mo alam, para mong kinakain ang kanyang bangkay. Katibayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan faharihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ito yung katibayan na kapag ikaw ay hindi maawat sa gawain na paninira sa puri ng iyong kapatid, para mong kinakain ang kanyang bangkay, para mong kinakain ang inuod na bangkay ng kapatid mo, Allahu Akbar, malapit-lapit na pagkahulugan. Gustong-gusto natin ito gawin, lalo na ngayon na mayroong social media. Nagsisiraan sa social media, Allahu Akbar. Minsan mayroong kapag makikita, mayroong mga kaalaman sa Islam, may mga pinag-aralan sa Islam, sila mismo nagsisiraan sa social media. Nakakalimutan ba nila itong verse? Basahin ko sa inyo ng translation. Malapit-lapit na pagkahulugan. O mga mananampalataya, naka-address sa mga mananampalataya sa kaisahan ng Allah, ibig sabihin mga Muslim. O mga mananampalataya, pakaiwasan ninyo ang paghihinala. Pakaiwasan mo na sinususpetsa mo yung kapatid mo. Makita mo lang yung kapatid mo na nakabili ng bahay, nakabili ng kotse, hinahinalaan mo kagad, sinususpetsa mo kagad, baka mayroon siyang ginagawa. Allahu Akbar. Dagdag pa ng verse. Tunay na ang ibang paghihinala ay mga kasalanan. Ibig sabihin, haram ang paghinalaan mong kapatid mo. Dagdag pa. At huwag nagmamanman sa iba. Nagmamanman, tinitiktikan. Minamanmanan mo yung kapatid mo. Sinusubaybayan mo yung kapatid mo. Tinitiktikan mo ano ang kanyang mga ginagawa. Allahu Akbar. Ito ay haram. At huwag nagmamanman sa iba, ni manirang puri sa isa't isa. Gusto ba ng sino man sa inyo na kainin ang laman ng bangkay ng kanyang kapatid?
Gusto mo ba na sa pamagitan ng paninira sa puri ng kapatid mo ay kinakain mo ang kanyang bangkay? Dagdag panaya. Kamuhian ninyo ito at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan, ang Allah ang siyang nagpapatawad at tumatanggap ng paghingi ng patawad, ang pinakamahabagin. Mula po sa binasa natin na verse, mga kapatid, sa pananampalataya, isang paalaala sa atin lahat. Lahat tayo nagkakasala ng paninira sa puri ng kapwa. Walang sino man sa atin exception. Kapag nag-uusap yung dalawang Muslim, 3 Muslim, 5 Muslim, sa umpisa, magandang kanilang pinapaksa. Ngunit pagkaraan ng 10 minuto, 20 minuto, ang pinapaksa na nila, si Pulan, Allahu Akbar, para mong kinakain ng kanyang bangkay. Katulad ng mga buwetre, nakakita na kayo ng mga buwetre, yung malalaking ibon sa disyerto, naghahanap ng bangkay, kanilang pinagtutulong-tulungan. Kapag po pinagpiestahan ng mga Muslim na sinisiraan ang puri ng kanilang kapwa Muslim para kayong mga buwetre. Subhanallah. Wala kang pakialam. Enjoy na enjoy ka pa. Habang sinisiraan niyo ang dangal at dignidad ng kapatid mo, anong tingin mo sa sarili mo? Perfecto. Wala rin kasalanan? Subhanallah. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Pakinggan niyo mabuti itong hadis. Ang kasalanan na paninira sa puri ng kapatid mo, hindi lamang katumbas ng kinakain mo ang kanang bangkay, mayroon pang mas grabe. Ang paninira sa puri ng kapatid mo ay isang kasalanan na mas grabe pa, mas masahol pa, mas masama pa sa gawain na zina, gawain na pangangalunya, gawain na adultery. Alam natin na ang gawain na zina ay malaking kasalanan. Alam natin na ang gawain na adultery ay napakalaking kasalanan, major sin. Ngunit bakit ang paninirang puri, bakit ang chismis ay mas grabe pa? Bilang katibayan na mas grabe pa ang paninirang puri kaysa sa zina. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu ashaddu min az-zina. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang paninira sa puri ng ang paninira ay isang kasalanan na mas masama pa kaysa sa pangangalunya. Hadis at Tirmidhi, authentic na hadis. Mga kapatid sa pananampalataya, ang tanong, bakit ba mas grabe pa, mas masama pa sa pangangalunya na kasalanan ng adultery ang paninira mo sa puri ng kapatid mo? Bakit? Hindi ba ang zina napakataas, napakalaki, napakamortal na kasalanan? Bakit mas grabe pa ang paninira sa puri? Bilang sagot, karugtong ng hadis. Ano ang karugtong ng hadis? Tandaan mo. Tandaan mo mabuti itong karugtong ng hadis. Maaari na kapag nakagawa ka ng zina at tutuhanan na ikaw ay nagtawbah, ikaw ay natakot at nanumbaling sa Allah at nagreforma at nagbago at hindi mo na binalikan, pupwede kang patawarin ng Allah. Ngunit ang kasalanan na paninira sa puri ng kapatid mo sa pananampalataya, hindi ka patatawarin ng Allah hanggat hindi ka pinatatawad ng biktima ng paninira mo ng puri. Katibayan. Basa. Ito yung karugtong ng hadis na binasa natin. Maaaring patawarin ng Allah ang isang tao kung magtauba siya matapos makagawa ng zina. Ngunit hindi patatawarin ng Allah ang taong nanirang puri hanggat hindi patatawarin ng kanyang biktima. Hanggat hindi ka pinatatawad ng siniraan mo ng puri, hindi ka patatawarin ng Allah. Gaano na karami ang siniraan mo ng puri mula nang magkaedad ka? Gaano na karami? Ilang libo na ang Muslim na winasak mo ang kanang dangal. Akala mo patatawarin ka ng Allah hanggat hindi ka pinatatawad ng natrasuhan mo, hindi ka patatawarin ng Allah. Ngayon, kwentahin mo yung sarili mo.
Nakalimutan mo na ang karamihan sa paninirang puri mo. Ilang beses bumigkas ang dila mo. Yang dila mo na malambot, napakadelikado. Pwede kang dalhin sa impyerno, pwede kang dalhin sa paraiso. Yang dila mo na malambot, nakailang beses na bumigkas ng paninirang puri kay Pulan. Bawat bigkas mo, nakatala, nakarecord. Nakalimutan mo na ng lahat ng paninirang puri na ginawa mo. Ngunit hindi nakakalimot ang marka, ang record ng mga malaika. Paano ka patatawarin ng Allah? Ilan na ang siniraan mo ng puri? Isipin mo mabuti. Ilan na ang babayaran mo? Allahu Akbar. Babayaran mo sa kabilang buhay. Ilan na ang tinupok mo na dangal? Ilan na ang siniraan mo ang kanyang pangalan? Mayroong mga nasiraan ng puri na apektado pati kanilang trabaho, pati na ang kanilang negosyo, pati na ang kinukuha nila ng stock ng kanilang negosyo na apektuhan dahil sa paninira mo. Nasira ang kanilang buhay, nasira ang kanilang pamilya, ang kanilang dangal dahil sa paninirang puri mo. At sa panahon natin ngayon na social media, makikita mo isang tao mag-post ng isang paninirang puri sa kanyang kapwa. Ilan ang kanyang friends? Kung ang kaibigan mo 1,000, bawat kaibigan mo, 1,000 rin ang kanyang kaibigan sa Facebook. Lahat sila magpo-post, ipopost ang ipinost mo. Bawat isa sa kanila, utang mo na babayaran mo. Allahu Akbar, subhanallah. Saan ka kukuha ng pambayad? Sa araw ng paghuhukom. Ang pagbabayaran sa kabilang buhay, hindi po kwarta, hindi dolyar, hindi piso. Walang kwarta sa kabilang buhay, walang bangko, walang central bank sa kabilang buhay. Ang gumagawa ng pera, central bank. Sa kabilang buhay, walang central bank, walang pera. Ano ang currency? Ano ang paraan ng kapagbabayaran? Ano ang nagawa mong good deeds? Pambayad mo. Ang dami mo nang nagawa na good deeds, ang dami mo nang nagawa ng mga mabubuting gawain, ang iyong mga tahajjud, ang iyong mga sunnat, ang iyong mga fasting, ang iyong mga ibada, anumang nagawa mo na mga gawain pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, naipon na parang bundok, gabundok, napakarami na nagawa mong ibada, ang iyong hajj, ang iyong sadaka, ang iyong zakat, lahat na ng mga kabutihan, ginagawa mo, gabundok ang mga mabubuti mong gawa, na ipupunta mo sana sa paraiso. Ngunit, nakapila, pila-pila ang mga siniraan mo ng puri mula na magkaedad ka. Bawat bigkas ng iyong paninirang puri, 1 punto. At ang pagmamarka ng mga malaika, dinumiro. Saan ka kuha ng pambayad? Nakapila sila. Kung gaano kalaki ang atraso mo na gawa mo kay Pulan sa iyong paninira sa kanyang dangal, tatanggalin sa iyong mga good deeds, ibabayad sa kanya, ibabayad sa bawat isa. Ubus na ang gabundok na mabubuti mong gawa, ubus na ang iyong mga ibada. Hindi pa tapos ang pila. Pagbabayaran mo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, pakaingatan natin ang ating mga ibada. Ingatan mong mabuti ang iyong mga gawain na pagsamba na huwag mapunta sa iba. Makukuha ng iba dahil sa paninirang puri mo. Kapag naubos na ang iyong mga ibada, hindi pa natatapos ang pila, paano ka makabayad? Wala ka ng pambayad. Ang kanilang mga masasama na gawain na katumbas ng atraso mo sa kanila, ipapataw sa iyo, idadagdag sa intalaan. Wala ka ng good deeds, nadagdagan pa ang iyong mga bad deeds. Ang sana ipaparusa sa kanila, sa iyo ipaparusa. Yung mga mabubuti mong gawa na sana matatamasa mo sa paraiso, mapunta sa kanila. Yung mga masasama nilang gawa na sana iparusa sa kanila, mapupunta sa iyo. Kaunti na mathematics. Subhanallah. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, tandaan mo, walang sino man na magsasabi na ang paninirang puri halal. Ang paninirang puri haram. At kapag hinatulan ang isang bagay na haram, ang ibig sabihin na ito ay haram. Kapag hinatulan ang isang bagay ay haram, nanduroon ang sumpa ng Allah, nanduroon ang parusa mula sa Allah. Gustong-gusto natin manira sa puri ng ating kapwa. Basahin mo yung ayah.
Wailul likulli humazatin lumazah. Kapahamakan. Ibig sabihin, kasawian, pagkawasak, kapahamakan sa bawat mapag-iskandalo at naninirang puri. Dahil po sa ito ay haram. Matutunan na natin, prenuhan ng ating mga dila. Bantayan na natin ang mga dila na huwag maagaw sa atin ang mabubuting gawa na sana dadalhin ka sa paraiso. Huwag maagaw ni Pulan. Huwag mapunta kay Pulan. Pakaingatan natin, kung iniingatan mo ang iyong kayamanan, kung iniingatan mo ang salapi mo na huwag mapunta sa iba, dapat higit na pag-ingatan mo ang iyong mga ibada na huwag mapunta sa iba. Subhanallah. Dito pa lang sa libing, matitikman mo na ang hapdi ng parusa, ng pagiging mapanirang puri. Sa libing pa lamang, wala pa sa kabilang buhay. Minsan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itinuro niyang 2 puntod. Sabi niya, yang isa pinaparusahan dahil sa chismis. Yang isa pinaparusahan dahil sa kapag umihi, napapatakan ng ihi ang kanyang damit. Katibayan, anong hadis? Minsan, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay itinuro ang 2 puntod at sinabi sa kanyang mga kasamahan na ang 2 ito ay pinaparusahan sa kanilang mga puntod. Ang isa sa kanila ay kinagawian ang manirang puri sa mga tao at ang isa ay hindi maingat na mapatakan ng ihi ang damit at katawan nito habang umiihi. Pinaka-authentic na hadis ang ating source, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kaya mga kapatid sa panampalataya, samba ka ng samba 5 times a day. Nagpapasting ka Ramadan. Nagtatahajjud ka pa. Nagsusunnat ka pa. Nagbibigay ka pa ng sadaka. Nagbibigay ka pa ng zakat. Lahat ng mga pinaghirapan mo na ito, hindi mo pala mapapakinabangan. Iba ang makikinabang. Bawat sinira mo ng puri, silang makikinabang. Bagkus, ang kanilang mga kasalanan, idadagdag pa sa iyo. Kaya mga kapatid sa panampalataya, matutunan natin, ilang beses na natin narinig ang khutbah na ito. Matutunan na natin, ilang beses na ba natin narinig itong lecture na ito, tungkol sa paksa na ito. Hindi ka pa rin matututo. Panghinayangan mo ang iyong mga ibadah. Sa libing pa lang yun. Imaginin mo. Kunin mo yung manok. Hilaw na manok. Sa refrigerator mo sa bahay. Kunin mo. Kagatin mo. Ngat-ngatin mo. Baka ka masuka-suka. Ano pa kaya? Kung ang kakagatin mo, ipasusubo sa'yo, ipapakain sa'yo, ay ang nabubulok, inuod na bangkay ng kapatid mo, nakatumbas ng paninirang puri, ay yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarehto mo. Gusto ba ng sino man sa inyo na kainin ang laman ng bangkay ng kanyang kapatid? Kamuhian nito. Ito po ang dapat na maintindihan ng bawat isa sa atin. Imagine mo, kapag sisiraan mo ng puri si Pulan, isipin mo, itong sala mo ngayong Biyernes, mapupunta kay Pulan. Kapag sisiraan mo si Pulan, isipin mo, yung fasting mo sa Ramadan, mapupunta kay Pulan. Subhanallah. Kapag may kaibigan ka, para malaman mo kung mabuting kaibigan, kapag kausap mo siya, ang pinag-uusapan ninyo, ibadah, iman, ikhlas, takwa, negosyo. Itong kaibigan ito, mabuting kaibigan. Ngunit kapag ang kaibigan mo, kapag kausap mo, ang pinag-uusapan nyo si Pulan, pagtalikod mo, ikaw naman ang kanyang bibirahin. Ang may kalidad, mataas na kalidad na tao, kapag siya ay nakikipag-usap, wala siyang panahon sa paninirang puri. Ang lumalabas sa kanyang bibig, iniingatan niya na huwag ikatupok ng kanyang mga ibadah. At yan ang kaibigan na dapat mong kaibiganin. Sabi ng mama, bro, paano kung totoo? Kinakalat ko si Pulan ay ganito. Paano kung totoo? Kahit na totoo,
na siya ay ganyan, hindi pa rin pwede ang paninirang puri. Ipinagbawal pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala talmizu anfusakum. Huwag ninyo sisiraan ng puri ang isa't isa. Ipinagbawal. Anumang ipagbawal na gawin mo, may sumpa ng Allah, may parusa ng Allah. Anumang ipinagutos na hindi mo gawin, may sumpa ng Allah, may parusa ng Allah. Anuman ang ipinagbabawal na siyang gawin mo, may sumpa ka ng Allah, may parusa ka ng Allah. Ganito katindi. Marami na ang nasira, nasamahan dahil sa chismis. Nagkapatayan dahil chismis. Rido dahil sa chismis. Nagkahiwalay ng mag-asawa dahil sa chismis. Negosyo natupok dahil sa chismis. Magkaibigan nagkahiwalay dahil sa chismis. Ang daming sinisira ng chismis. Subhanallah. Kaya ito ang dapat na pakaingatan ng bawat Muslim sa kanyang sarili. Pakaingatan mong mabuti. Subhanallah, bawat isa sa atin, pagsusumikapan natin ang paraiso, ngunit ang mga gawa mo, puro pagbibigay ng mga ibadah. Mga gawain mo na dapat gagantimpalaan ka ng Allah ng paraiso. Ngayon, ano ang isa pang parusa? Binanggit natin yung parusa sa libing. Ano ang isa pang parusa? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinakita sa kanya ni Anghel Gabriel alayhi salam nang siya ay magmayrad sa langit. Ipinakita sa kanya yung mga tao na mahahabang mga kuko na mga matutulis na tanso, bronze. Ikinakalmot sa kanilang mga mukha, iwinawarat sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga dibdib, winawasak ang kanilang mga dibdib. Nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Angel Gabriel alaihi salam, sino ang mga tao na ito? Bakit? Sinagot siya ng pagganito. Sabi ni Angel Gabriel, pinaparusahan sila dahil sa nakagawian nilang kainin ang laman ng mga tao sa kanilang buhay. Ibig sabihin, nung nabubuhay pa sila sa mundong ito, walang tigil ang kanilang bibig sa paninirampuri sa kanilang kapwa. Kaya sa impyerno apoy, iyan ang parusa. Mga kapatid sa pananampalataya, ikaw na nagchichismis at ikaw na nakikinig sa chismis, pareho lang kasalanan ninyong dalawa. Ikaw na naninirang puri at ikaw na nakikinig sa paninirang puri, pareho lang ang kasalanan. Kung hindi ka nakikinig, paano siya magkukwento? Kaya siya nagkukwento dahil nakikinig ka, tango ka ng tango. Oo ka ng oo, dagdag ka ng dagdag. Mga kapatid sa pananampalataya, kapag may nag-post sa iyo ng paninirang puri, i-delete mo kaagad. Huwag kang sumali, huwag kang sumausaw. Dahil once na sumausaw ka, may kasalanan ka na parusa na sisingilin sa iyo nang siniraan yun ng puri. Ang mga sinisiraan ng puri, nababawasan ang kanilang mga kasalanan. Ikaw na naninirang puri, nadadagdagan ng mga kasalanan mo. So mga kapatid sa pananampalataya, kung sa bahay mo, misis mo, magsasalita, paninira sa puri ng kanyang kapwa sister, sabihan mo kaagad, dear, mas masahol pa sa zina ang paninirang puri. Sa opisina mo, sa tindahan mo, huwag mong bigyan ng pagkakataon, huwag mong bigyan ng chance ang paninirang puri sa inyong masjid, sa inyong umpukan, sa inyong mga kaibigan. Kapag nag-umpukan kayo sa inyong tindahan, sa inyong opisina, sa inyong bahay, huwag mong bibigyan ng chance ang paninirang puri na makapasok. Kapag mag-uumpisa manirang puri ang iyong kausap, sabihan mo kagad, gusto mong kainin ng laman? Bangkay ng kapatid mo? Kaya mo? Masikmura mo kainin? Sabihan mo kagad ang misis mo. Mas grabe pa ito sa zina. Baguhin natin ang topic. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, tandaan mo lagi yung hadith na binasa ko. Ulitin ko. Basahin ko ulit. Hadith at-Tirmidhi. Tungkol sa mas grabe pa sa zina. Alam natin na ang zina, pangangalunya, adultery, major sin. Pero mas grabe pa ang paninirang puri.
Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ang paninirang puri ay isang kasalanan na mas masama pa kaysa sa pangangalunya. Dahil, ulitin ko yung katugtong. Kapag nakagawa ka ng zina at nagsisi ka, tinalikdan mo na, hindi mo na inulit, nagbago ka na, pwede kang patawarin ng Allah. Ngunit ang biktima ng paninirang puri mo, kahit na anong gawin mong hingin ng tawad sa Allah, hindi ka niya patatawarin hanggat hindi ka pinatawad ng biktima. Bawat biktima, ilang libo na ang biktima ng paninirang mong puri. Hanggat hindi ka nila pinatatawad, babayaran mo. Babayaran mo isa-isa sa kabilang buhay. Ipalayo natin ng Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid sa pananampalataya, ulitin natin yung paalala kanina. Tandaan ninyo, kapag ang imam nagkukhutba, nakatayo, at nagsalita ka sa katabi mo, nagbulungan kayo ng katabi mo, nagbatian kayo ng assalamu alaikum, nagkwentuhan kayo, wala ka ng sambayang. Mia antiur din nagipagaraso simba. Did na ba nga sambayang ajimat? Wala ka ng salatul jumah. Wala ka ng sambayan ng Friday. Kung ginagawa mo yan tuwing biyernes, ginagawa mo 52 Fridays, Gregorian calendar, 51 Fridays, Hijri calendar, wala kang sala. Tatlo lang na biyernes, tatlong biyernes lang na sadyain mo, lalaki ang tinutukoy, na hindi mo itayo. Kailangan mo magsyahada muli dahil lumabas ka na sa Islam. So ganito katindi ang biyernes. Kailangan once na nagsasalita na ang imam nagkukutba, pati na ang pagbabawal ng masama para sa mamom ay haram. Ang pag-utos ng mabuti para sa mamom ay haram. Kailangan makinig ka. Kung ayaw mo masira ang iyong sambayan. Balikan natin ating paksa. Dahilan dito sa katindi ng kasalanan paninirang puri. Bawat isa sa atin, tigilan na ang chismis. Gaano man ka gustong-gustong sumali sa chismis, pagbawalan mong sarili mo. Umalis ka. Kapag ang grupo nagsisiraan ng puri, umalis ka. Kung hindi mo maawat sila na baguhin yung topic, umalis ka. Magdahilan ka. Kung kaya mo silang sabihan, bro, itong paksa natin, mas grabe pa sa zina. Kung hindi mo kaya, magsabi ng ganun, umalis ka. Para huwag kang maging kasali dahil ikaw na nakikinig, kasama ka sa gawain na mas grabe pa sa zina. Na kapag hindi kayo pinatawad ng bawat isa na pinapaksa ninyo, ang inyong kasalanan, hindi rin patatawarin ng Allah. Matutunan natin, prenuhan ng ating dila. Itong dila na napakalambot na walang buto. Pwede kang durugin sa impyerno apoy. Pwede kang dalhin sa paraiso. Kaya ingat. Nawa topikan tayo ng Allah. Nawa buksan ng Allah ating mga isipan at puso